ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 13, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Ilang testigo sa umano'y anomalya sa flood control project sa sahang babawiin ng kanilang mga salaysay ayon kay Senador Amy Marcos. Kopya ng umano'y warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa nagmula sa third source ayon sa DILG. Pagbaha sa Greater Metro Manila mababawasan ng 60% kung magtutuloy-tuloy ang Oplan kontrabaha ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Palasyo, kumpiyansang maaabot ang 6.5% economic growth bago matapos ang taon. Police Captain na napatay makaraang mang-hold up sa Bulacan, lubog sa utang ayon sa PNP. DTI naglabas na ng price guide para sa mga Noche Buena items. Sa atin namang Metro News, nasa 5 bahay tinupok ng sunog sa Santa Ana, Maynila. Science and Technology News, paggamit ng mercury dental fillings na isipagbawal ng iba't ibang bansa pagsapit ng 2030. Sa atin namang lifestyle news, isang Melon Blue Diamond na ibenta sa halagang 1.5 billion pesos. Sa atin pong music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1976 song na ito ni Rod Stewart. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang content creator sa France pinatawan ng 6 na buwang pagkakakulong makaraang mang-prank gamit ang syringe. Ang ating po oras, 6:43 ng umaga. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ibinulgar ni Senador Amy Marcos na sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas ay asahan ng babawiin ng ilang testigo ang kanilang mga naunang salaysay tungkol sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Senador Amy, tiyak na magre-recant o babawiin ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza at iba pang testigo ang kanilang naunang testimonya nagdiin sa ilang opisyal sa anomalya sa flood control projects. Inihayag ng Senadora na babaliktad ang mga testigo dahil sa pressure at pagbabanta sa kanilang pamilya. Binanggit din ni Senador Amy na may ilang gusto pang tumistigo sa katiwalian, ngunit tinatakot din ng mga ito o hindi kaya'y sinasabihang manahimik na lamang. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa ma'am? Si Gutesa. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Matatanda ang si Gutesa ang nagbulgar na inahatid niya ang mga maletang naglalaman ng pera sa mga bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na mula umano sa kickback ng flood control projects. Samantala, pahayag ni Senador Amy Marcos na babawiin ng ilang testigo ang kanilang salaysay sa maanomalyang flood control projects guni-guni lang, ayon kay Senador Panfilo Lacson. Conde Batak sa report. Tinawag na guni-guni ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pahayag ni Senator Amy Marcos.
na may ilang testigo na magre-recant o babawi sa kanilang naunang testimonya kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Matatandaang sinabi ni Senator Amy na abangan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee at sigurado siyang isa-isang babawiin ng mga testigo ang kanilang salaysay hinggil sa mga naging revelasyon sa flood control project scandal. Isa na nga rito si dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza na ayon kay Senator Marcos ay may mabigat na testimonya at may personal knowledge sa katiwalian sa flood control dahil inamin niyang naghahatid siya ng mali-maletang salapi sa bahay ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pero sinabi naman ni Lacson na dahil kaarawan naman ni Senator Amy ay hindi niya ito papatulan kahit pa guni-guni lamang ang sinasabi ng senadora. Bukas, November 14, ay muling ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig tungkol sa maanumalyang flood control projects kung saan pinaimbitahan ng komite na humarap sa investigasyon ang 17 kongresistang pinangalanan ng mga diskaya na dawit sa flood control projects, si Romualdez at si Congressman Eric Yap. Kuan Debatak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Balita ngayon. Samantala, nagmula umano sa isang third source ang kopya ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi direktang mula sa ICC ang natanggap na kopya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Gayunman, kung pagbabasehan ng forma at function ng dokumento, mukha naman anya itong official. Tumanggi naman si Remulla na magkomento kung paano ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang posibleng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Gate ni Remulla, hihintayin muna ng mga otoridad ang opisyal na kopya ng kautusan. 774 Balita ngayon. Tiwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan ng hanggang 60% ang baha sa Metro Manila at iba pang lungsod sa bansa kung magtutuloy-tuloy na may patutupad ang Oplan kontra baha at maayos ang lahat ng pumping stations. Sa paglulunsad ng programa sa Balihatar Creek, Parañaque City, sinabi ng Pangulo na maraming pumping station sa Metro Manila ang matagal nang sira at hindi gumagana, kaya't oras na para ayusin ang mga ito upang tuluyang marisolba ang problema sa pagbaha. Tatagal ang operasyon ng hanggang unang bahagi ng Hunyo, pero tiniyak ng Pangulo na magiging regular na programa na ito taon-taon bilang bahagi ng pambansang kampanya laban sa baha. Mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station. Kaya kung titignan nyo yung mapa, nandyan maliwanag kung saan yung mga problem areas, kung saan uunahin. Ayon pa sa Pangulo, hindi ito basta paglilinis lamang, kundi malawakang operasyon sa paghuhukay at paglilinis ng mga estero at kanal na aabot ng hanggang 3 metro o 10 talampakan ang lalim. Target ito pabilisin ang agos ng tubig ulan at maiwasan ang pagbabara na isa sa nagiging sanhi ng malawakang pagbaha. Hindi ito maaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet. Upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Sinabi pa ng Pangulo na hindi lang Metro Manila ang makikinabang sa kampanya dahil maging ang Cebu, Bacolod, Ilocos, Pangasinan, Davao at iba pang urbanized areas ay sasama na rin sa kampanya laban sa baha. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Catanduanes para personal na suriin ang pinsala ng bagyong Uwan. Chanel Salazar sa detalye. Magtutungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na matinding tinamaan ng bagyong Uwan sa Bicol Region, partikular sa Catanduanes ngayong araw.
Layo ng pagbisita na personal na makita ang kalagayan ng mga residente sa Catanduanes at masiguro na nakaabot sa mga apektadong komunidad ang tulong mula sa national government. Unang iinspeksyonin ng Pangulo ang Tubli Elementary School sa Barangay Tubli, Caramoran, Catanduanes na isa sa mga matinding na pinsala. Susundan ito ng pagsusuri sa mga wasak na bahay at seawall sa parehong barangay bilang bahagi ng pagtitiyak na makakatanggap ng sapat na tulong at rehabilitasyon ang mga residente. Ang pagbisita ng Pangulo ay bahagi ng malawakang post-typhoon assessment ng pamahalaan upang agarang maipatupad ang relief, recovery at reconstruction efforts sa mga probinsyang sinalanta ng bagyo. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita mula sa labas ng hintilan, family controversy. Posibleng maulit kung hindi babantayang mabuti ang paggastos sa pondo sa ilalim ng State of National Calamity. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Ibinabala ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na posibleng maulit ang family controversy kung hindi babantayan ng mabuti ang paggamit at paggastos sa pondo ng bayan sa ilalim ng idineklarang State of National Calamity sa loob ng isang taon. Tugon nito ng gobyerno sa idinulot na pinsala ng Bagyong Tino, Super Typhoon Uwan at sa mga darating pang kalamidad at iba pang trahedya sa bansa. Bunsod nito ay iginiit ni Jokno sa pamahalaan na isa publiko ang lahat ng transaksyon at magsagawa din ng independent audit kung papaano ginagamit ang emergency funds sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Iminungkahi din ni Jokno na lahat ng negotiated contract ay ilabas online para masuri ng publiko at huwag i-award sa mga undercapitalized na mga kumpanya. Paliwanag ni Jokno maaaring mabuksan sa korupsyon ang pinapayagang pagsasagawa ng emergency negotiated procurement sa ilalim ng State of National Calamity kung wala itong kaakibat na istriktong transparency at accountability safeguards. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Kumpiyansa naman ng Malacanang na kaya pa ring maabot ng Pilipinas ang target na 5.5% hanggang 6.5% na economic growth sa pagtatapos ng 2025. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling matatag ang pananaw ng palasyo na maaabot ang itinakdang GDP growth target batay na rin sa koordinasyon nila sa Department of Budget and Management o DBM. Tiwala si Castro na mas bibilis pa ang galaw ng ekonomiya sa huling quarter ng taon dahil sa inaasahang pagtaas ng holiday spending ng pribadong sektor na sasabayan naman ng mga programang pangkabuhayan ng gobyerno at pag-angat ng exports. Gate ng Malacanang, nananatiling positibo ang direksyon ng ekonomiya kahit sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. 774 Balita Ngayon. Pagkabaon sa utang ang itinuturong dahilan kung bakit nang hold up ang nasawing police captain sa Marilao, Bulacan. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, batay sa isinagawa nilang background check, lubog sa utang ang napatay na pulis na si Police Captain Ronnie Sarto. Mayroon anya itong negosyo na pagkain at ready-to-wear apparel, ngunit nalugi noong kasagsagan ng pandemya. Gayunman, wala namang record ng bisyo pagkakalulong sa sugal si Sarto. Simula noon, hirap na umano ang pamilya ni Sarto na makabangon sa pagkalugi, dahilan para umutang ng umutang ang nasabing opisyal hanggang sa tuluyan na itong malubog sa utang. Matatanda ang napatay si Sarto ng mga tauhan ng Marilao Police matapos niyang hold upin ang isang convenience store noong Lunes ng gabi. Ayon sa ulat ng pulisya, nanlaban umano si Sarto kaya ito binaril ng mga kabaro niyang pulis. Samantala, paghahanap sa mga nawawalang individual sa Cebu, pinaigting ng pulisya. Detalye hatid ni Angel Garcia. Nag-deploy ng karagdagang search dogs mula sa PNP EOD K9 Unit at Philippine Coast Guard upang mapabilis ang nagpapatuloy na search at retrieval operations sa Cebu. Ayon sa Police Regional Office 7, may mga individual kasi na napaulat na nawawala sa iba't ibang bayan at lungsod sa Cebu isang linggo matapos sa matinding flash flood na dulot ng Bagyong Tino. Nagrereklamo na rin ang ilang mga residente hinggil sa umaalingasaw na mabahong amoy sa kanilang lugar na pinaniniwala ang
nagmumula sa mga labi ng tao at mga namatay na hayop. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, umaabot na sa 150 ang bilang ng mga nasawi, 451 sugatan, habang 57 pa ang patuloy na nawawala sa buong lalawigan ng Cebu. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng bagyo sa Dinagat Islands inihatid ng Department of Budget and Management. Gina Mape sa report. Personal na hinati ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang tulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng bagyong Tino at Uwan sa Dinagat Islands. Kabilang sa ipinamahagi ng kalihim ang humigit kumulang na 2,600 family food packs at 250 tents mula sa DSWD, ganun din ang 397 non-food family packs mula sa OCD. Sa tulong ng DICT, nagbigay din ng kalihim ng 5 Starlink units para sa mga sumusunod na paaralan sa Dinagat Islands. Tubahon Central Elementary School, Trinidad Mapag Gupana High School, Barangay Liberty Elementary School, Loreto Central Elementary School at Loreto National High School. Pinaalala rin ni Secretary Mina na maaaring humiling ng karagdagang pondo ang mga apektadong lokal na pamahalaan sa DBM upang mapabilis ang rehabilitasyon sa ilalim ng Local Government Support Fund. Maaari rin anyang gamitin ang pondo para makabili ng mga materyales sa pagpapatayo o pag-aayos sa mga nasirang bahay. Ang pagbisita ng budget chief sa mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo o kalamidad ay tugon sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na personal na tutukan ng relief at recovery efforts sa mga lugar na labis na nasalanta ng mga bagyo upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Naglabas na ang Department of Trade and Industry o DTI ng opisyal na price guide para sa Noche Buena items. Layo nitong matulungan ang mga mamimili sa pagpaplano ng kanilang mga ihahanda sa darating na Kapaskuhan. Kabilang sa listahan ang mga karaniwang sangkap sa handaan gaya ng hamon, queso de bola, fruit cocktail, mayonnaise, pasta, spaghetti sauce at iba pang holiday staples mula sa iba't ibang brand. Ayon sa DTI, ang taunang price guide ay bahagi ng kanilang kampanya upang mapanatili ang tamang presyo at patas na kompetisyon lalo na sa panahon ng mataas na demand ng holiday season. Paalala ng DTI sa publiko, tingnan muna ang price guide bago mamili at ihambing ang presyo ng mga produkto sa iba't ibang tindahan upang makatipid. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, alas 7 na ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Hindi bababa sa 5 bahay ang tinupok ng sunog na sumiklab sa barangay 900 Santa Ana, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa makitid na iskinita papasok sa lugar. Inabot ng mahigit 1 oras bago naapulang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Aabot naman sa 8 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 17 centavos. Ito na ang pinakamahinang halaga ng piso mula nang maitala ang 59 pesos and 13 centavos na palitan noong October 28, 2025. Nasa 68 pesos and 27 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 50 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 71 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi November 12. 10, 13, 16, 36,
5 at 12, kung saan walang nanalo ng 116,190,560 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Megaloto 645 ay ang 14, 26, 31, 36, 25 at 45, kung saan walang maswerteng nanalo ng 55,425,587 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Paggamit ng mercury dental fillings na isipagbawal na iba't ibang bansa pagsapit ng 2030. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Sa isang pagpupulong para sa paglagda ng isang kasunduan sa paglilimita sa paggamit ng nakakalasong metal, nanawagan ang maraming bansa kabilang ang Estados Unidos para sa pandaigdigang pagbabawal sa mga mercury-based dental amalgam pagsapit ng 2030. Kinuwestiyon ni U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. ang paggamit ng mercury sa dental fillings, gayong itunuturing itong mapanganib para sa mga baterya, over-the-counter medication at makeup. Ikinokonsidera ng World Health Organization ang mercury na isa sa nangungunang 10 kemikal bilang mapanganib sa kalusugan ng publiko na tinatawag itong toxic sa kalusugan ng tao. Ipinagbawal na ng ilang bansa ang paggamit nito sa dental amalgam, isang pangkaraniwang filling material para sa paggamot sa pagkabulok ng ngipin na ginagamit na sa loob ng 175 taon. Ang Minamata Convention on Mercury ay isang international treaty upang protektahan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran mula sa masamang epekto ng mercury at mercury compound. Mahigit 150 bansa ang kasali sa convention na pinagtibay noong 2013 at nagkabisa noong 2017 kung saan dapat silang gumawa ng mga hakbang upang ihinto ang paggamit ng mga mercury-based dental amalgam. Gayunpaman, nais na isang block na mga bansa sa Africa na magpatuloy ito ng may pagbabawal din sa kanilang produksyon, pag-import at pag-export simula sa 2030. Hindi naman sang-ayon dito ang ilang mga bansa kabilang ang Britanya kung saan sinabing masyadong maaga ang 2030 at sa kabila umano ng malakas mga environmental reason para sa pagbawas ng pagdepende sa dental amalgam, ang gastos at pangmatagalang alternatibo ay dapat na maging salik sa anumang desisyon na ihinto ang paggamit ng mercury. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang Melon Blue Diamond na ibenta sa halagang 1.5 billion pesos. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Naisubasta sa Geneva, Switzerland ang isang rare blue diamond sa halagang $25.6 million o mahigit 1.5 billion pesos na dating pumumayari ni Rachel Bonnie Melon, isang aristocratic philanthropist at malapit na kaibigan ni Jacqueline Kennedy. Pinangalanan ng pear-shaped 9.51 carat vivid blue diamond na nakakabit sa dulo ng isang serpentine ring na melon blue na isinunod sa pangalan ng dating may-ari nito na isinot naman ang diamond noon bilang isang pendant. Nanatili ito sa pribadong koleksyon ni Melon sa loob ng ilang dekada bago na ibenta sa halagang $32.6 million noong 2014 sa taon ng kanyang pagpanaw sa edad na 103. Ayon sa global head ng Christie's na si Max Fawcett, ang Melon Blue ay hindi katulad ng karamihan sa iba pang modern gems na may idinagdag na facet at minodify upang i-enhance ang kulay. Nakatanggap din ito aniya ng Fancy Vivid Blue and Internally Flawless grade mula sa Gemological Institute of America. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang 1976 song na ito ni Rod Stewart. Ano ang kantang ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 13 taong 1976, nanguna sa US singles chart ang awitin ni Rod Stewart na Tonight's the Night, Gonna Be Alright.
Tumagal ng 8 linggo sa number 1 spot ang kanta sa naturang music chart na naging ikalawang US number 1 single ni Stewart habang umabot naman ito sa number 5 sa UK singles chart. Isinulat ni Stewart ang Tonight's the Night, Gonna Be Alright na bahagi ng kanyang 1976 album na A Night on the Town. Naging kontrobersyal ang awitin nang inirelease ito dahil sa usapin ng pang-aakit umano sa isang babae. Gayunman, naging malaking commercial success pa din ito at nag-top sa Billboard Hot 100. Ang Tonight's the Night, Gonna Be Alright ang pinakamatagal na kanta na nasa top spot noong 1976 at pinakamatagal din para sa isang US single sa loob ng 8 taon. Ito rin ang pinakamatagal na kanta ni Rod Stewart na nasa number 1 spot para sa kanyang buong karera sa musika. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang content creator sa France pinatawa ng 6 na buwang pagkakakulong makaraang mang-prank gamit ang syringe. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyusip. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Palalakas sa mga mahilig mag-prank dyan para sa content. Nakatula ng 6 na buwang pagkakabilanggo ang French content creator na si Amin Mojito matapos mang-prank ng mga tao sa pamamagitan ng kunwaring pag-injection sa mga ito gamit ang syringe. Ayon sa prosekusyon, sinasadya man o hindi ang prank ni Mojito ay nag-uudyok ng mas malawak na trend ng pag-inject sa mga party at music festivals. Maraming kababaihan na sa France ang nag-ulat na may tinuturok sa kanila na foreign substance ng labag sa kanilang kagustuhan. Depensa naman ni Mojito, hindi niya alam ang tungkol sa tumataas na bilang ng ganitong uri ng pag-atake at ginaya niya lamang ang mga napapanood niya sa internet. Gayunman, pinakita ng prosekusyon na ilan sa mga naging biktima ng prank ni Mojito na ay na-trauma at kinailangan pang ma-hospital para sa mental health assessment. Bunsod dito, hinatulan siya ng court ng 12 taong pagkakakulong kung saan 6 na buwan ang aktual na pagkakabilanggo at ang natitira ay suspended sentence. Ayan, yan yung ating laging paalala sa mga influencer, no? Content creator na sige lang, kahit hindi na maganda ang content para lang sa views at para kumita. Yan ang sinasabi natin pag-isipan. Think before you click. Correct. Or think before you post. Kasi mahirap yung ganito, makapagsisihan mas kamay na ulit. Sumikat sa tamang paraan at kaya nga tinawag na influencer. Influence in a good way. Alright? Yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, mga kanyusik, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Thursday. Umaasa pa ba kayong maipapasa ang anti-dynasty bill sa bansa at bakit? Ayan umaasa ba kayo mga kanyusik na maisasa batas ang anti-dynasty bill at bakit? Ang ating pong text line para sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinyon ay 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-iwan ng inyong opinyon sa comment section ng ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Atin niyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, November 13, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo, at napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.
Mayroon na lamang po tayong 42 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:10 ng umaga.